Good afternoon guys! Ngayong araw na to ay mangunguha po tayo ng mushroom dito sa Sipoo National Park dito sa Finland. At ito yung kasama ko, yung asawa ko, at busy po siya sa pangunguha ng blueberries. Ang tawag po sa mushroom na to ay Almilaria or honey mushroom. At tumutubo po ito sa mga patay na kahoy. At ang dami-dami po nila na tumutubo sa patay na kahoy. At tingnan nyo naman po, napakaganda tingnan. At ito po ay isang edible mushroom. So, pwede po itong lutuin at pwede po talaga siyang kainin. Pero, kailangan lang po siyang pakuluin at gawing pagkain nga. Pero, meron po itong side effect kasi may posibilidad po na sasakit yung tiyan nyo at sasakit yung ulo nyo. Makakain nga kayo ng masarap na mushroom pero may sakit sa ulo naman. So ito naman po ay milk cup. So ito po ay maganda po siyang mushroom at kailangan din po siyang pakuluin. At ito naman po ay isang ori ng mushroom. Yung tinatawag na orange birch bulletin. So kailangan din po itong pakuluin ng 20 minutes at tapos fry siya. Ang mushroom naman po ito ay tinatawag na funnel chanterelle or yellowfoot. Kung napapansin nyo po, yung parang puno or yung paa ay kulay dilaw. Kaya nga po tinatawag siya ng yellowfoot. At tinatawag din po itong winter mushroom dahil nga kahit po winter ay tumutubo pa rin po sila. Hindi po sila nasisira kahit maraming snow or malamig. So last year po nung nanguha kami, nung gabi ay nag-minus degrees tapos pumunta kami sa forest. Yung nakuha po namin na mushroom na ganito ay matigas po. So nung nag-melt na po siya, bumabalik po siya sa dati niyang hitsura. Kaya tinawag po siya na winter mushroom. Ang bintahan po nito sa supermarket ay nasa mahigit 20 euros per kilo or nasa 1,000 pesos per kilo. So, mahal po siya pag binili nyo sa tindahan. Pero po, pumunta po kayo sa forest ay ang dami po sa forest at makukuha po kayo ng marami. Kung napapansin nyo po yung map na nasa kamay ng asawa ko, meron po talaga kaming dalang map dahil napakalawak po na forest na ito at baka po ay mawala kami sa forest. Kaya meron po talaga kaming map na dala para hindi po kami maligaw. Tumutubo po ito end of September hanggang December. So ngayon po September pa po, kung napapansin nyo po yung yung mushroom ay maliliit pa sila pero kinuha na po namin dahil nga hindi namin alam kung kailan po kami makakabalik dito. At yung maliliit naman po ay masarap po talaga siya lutuin. At yung sobrang liit naman po tulad niyan, hindi na po namin kinukuha dahil maliliit na po talaga sila at pwede pa yan tutubo ng malaki. Ang klase naman ng mushroom na ito guys ay I'm not sure kung tama ba kami pero may 4 na uri na ganito talaga hitsura niya. Yung nakain ng asawa ko ay yun yung masarap kainin na ganito talaga hitsura pero yung parang puno or paa ay iba. Ang tawag sa Finnish nun ay okonsiene, yun po ang masarap. So para po itong tinatawag na akansiene, yung parang shaggy mushroom. So takot po kami baka mahilo po kami nito so hindi na lang po namin kukunin. Dahil nga hindi po kami sure. Nadaanan po namin ito at tingnan nyo naman po napakaraming bunga ng blueberry. Pero hindi po namin ito ha-harvestin kasi nga wala kaming pang-harvest at kakamayin po namin to ay talagang magagabihan kami pag-uwi. So, kukuha lang kami nito para kainin. So, tingnan nyo guys.
Ngayon po ay September na po guys. Yung bunga po ay hindi na po siya masyadong masarap. Yung parang juice na po siya. Dahil nga yung harvest time po ay nasa July, August, ganyan. Ngayon po September, malapit na po mag-October kasi end na po ng September ngayon. Na nandito kami. At yun nga, yan, tingnan nyo po guys. Tingnan nyo yung blueberry. Yung natutuyo na talaga siya. Yung parang old na siya. Tapos pag kinuha mo siya, kinamay mo siya, ganyan. Yung juice, magjujuice talaga siya. At hindi na po siya masyadong masarap. Kaya, kinain na lang namin dito. May vitamins pa naman to. Ang mushroom naman pong ito ay tinatawag na orange birch bolete. Dahil sa kulay na orange ng kanyang ulo. Maraming uri po ng bolete. So, hindi po siya ito kagaya ng ibang bolete na masarap. Pero, pwede rin po siyang kainin. Pakuluin lang po siya ng mga 20 minutes. Tapos, i-fryer. So, masarap po siya. Ang ayaw ko lang po dito guys, marami po mga bulate sa loob niyan. Yung mga maliliit lang po ay wala masyadong bulate. Kaya nga tinatawag siyang bulete kasi nga maraming bulate. Ganyan. So yung mga malalaki na ay talagang maraming bulate. So tingnan nyo, malinis naman yun, pero hindi ko siya kinuha. Ito lang yung kinuha ko kasi parang maliit pa siya. Hindi siya masyadong malaki. So, ito yung malalaki, talagang mampangit niya. Ganyan. Ang dami niyang, insekto sa loob. At ito naman guys, ay tinatawag na milk cup. Ito po ay masarap na mushroom. Pakukuluan lang po ito ng 10 to 15 minutes. Tapos, hugasan ng malamig na tubig. Tapos, yung pwede na siyang gawing ulam. Ito naman yung maliliit na milk cup. At malinis talaga pag maliliit pa. Ang dami po talagang uri ng mushroom ang tumutubo po dito sa forest ng Finland. Pero, hindi ko po alam kung yung iba ay pwedeng kainin. Pero, yung alam ko lang po na pwedeng kainin ay yun lang po yung kinukuha ko. Or namin ng asawa ko. So, ito po, binidyuhan ko lang po dahil ang lalaki po nila. Tapos, marami po sila. So, kung sino po nakakaalam nito, kung anong pangalan nito, pwede po kayo mag-comment. Tapos, tingnan nyo po. Ay, kapal magaganda po siya tingnan. Yung parang, ang titibay niya. Yan, napakalaki. Yan. So, hindi ko lang po alam kung pwede po itong kainin. At, hindi rin naman po ako nag-search kung pwede siyang kainin. So, binidyuhan ko lang po. Yan. Ang dami. So, pag pwede yang kainin, siguro kukunin ko na yan. Pero, wag na lang. So, yan po. Meron pa po dito sa ibaba yung maitim. Ganito rin po. Ang laki rin po. Sobrang laki. Malaki pa sa palad ko. Tapos, tingnan nyo. Ang dami nila dito. So, pag kinuha po talaga ito, marami na po kayong magagawang pagkain siguro nito. Kasi, malalaki po siya. Tapos, hindi po siya yung parang bulok. Kasi, matigas pa po sila. Kukuha po tayo ng isa. Ipakakita ko sa inyo kung, yan. Ganyan. Ang linis niya po. Pero, hindi na lang natin ito kukunin. Baka mahilo pa tayo. So, meron din po dito na ibang uri ng mushroom. Yan. So, binidyuhan ko lang po talaga. Ipapakita po sa inyo kung anong uri ito. Kung alam nyo po, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Pero, sabi nila, pag puti daw ay,
nakakahilo. I'm not sure guys, pero comment lang po kayo kung anong pangalan ng mga mushroom na ito. Hindi ko lang po ito kinukuha, binuvideohan ko lang po. Ang mushroom naman pong ito ay tinatawag na Peneban mushroom or sa Finnish ay herkko-tate. Ang ibig po yung sabihin ng herkko ay delicious, tapos yung tate ay yung bulete. At guys, matagal ko na po pinangarap na makakita ng ganitong mushroom. Yung ako mismo yung kumukuha sa sa ganito guys. Dahil mahilig po talaga ako manood ng videos na nangunguha ng mushroom. Tapos ito na, ako na yung kumukuha ng ganitong mushroom. Hindi talaga ako makapaniwala. So yung nakuha ko lang guys ay nasa mga 5 yata. O 5 yata yung Pero ito talaga guys, masarap. Pero yung maraming yung tinatawag na yung parang uod, kaya nga tinatawag itong bulete kasi nga maraming mga bulati or yung uod. Ito, matanda na ito, hindi na to pwede, marami na itong uod. Ito naman ay nakakahilo. So ito na po lahat ng mushroom na nakuha natin sa forest, iba't ibang uri ito. Ito yung chanterelle na yellow, tapos ito naman po yung black chanterelle, tapos meron din po ditong yellowfoot winter mushroom. Iba't ibang uri ng mushroom ito na masarap kainin. Ito po ay madaling lutuin yan. At ito naman po yung tinatawag na milk cup, dahil pag kinuha nyo po itong parang ulo ay may lalabas na gatas. At ito naman po yung bulete. Magkatulad yan na bulete pero iba-iba yung pangalan. Yan po yung nakuha natin at lulutuin natin yan at syempre iba-iba yung putahin natin.